Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, sa ating pong mga kapatid. Ngayon po ay, midweek na pala. Midweek na, oo nga, July 31 na. So pagpalain tayo ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Ayan, at happy midweek po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. So handa bang sumalubong sa Panginoon ang aking pamilya? Yan po ang isang malaking katanungan sa mga oras na ito. Handa bang sumalubong ang aking pamilya sa Panginoon? Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pag-aaral ngayong umaga na ito. Gabayan niyo po nawa kami, Lord, at tulungan niyo po kami na mapulot namin yung mga essentials na mga aral para makatulong ito upang maihanda po namin ang aming pong pamilya sa pagsalubong sa inyo. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong pinaka-key text, 2 Peter 1:11, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So, napakaganda ng talata, no? Sa ganitong paraan. Anong paraan yon? Masaganang ibibigay sa atin, ano? Yung pong pagpasok sa kaharian ng Panginoon. Sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Yun ang pinakamaganda doon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus sa buong pamilya natin, masaganang makapapasok sa kaharian ng langit. Ayan. Ang sabi po dito sa ating makalangit na dako, hayaang pag-aralan ng mga magulang ang unang kabanata. Ang unang kabanata ng ikalawang sulat ni Pedro. Kinatawan dito ang mataas na kahusayan ng katotohanan sa Biblia. So, unang-unang step mga kapatid, pag-aaralan natin ang ikalawang sulat ni Pedro, 2 Peter. Itinuturo dito na ang karanasang Kristiyano ay isang patuloy na paglago, patuloy na pagkamit sa mga biyaya at kabutihang magbibigay ng kalakasan ng karakter at mag-aangkop ng kaluluwa para sa walang hanggang buhay. Yan po ang tinuturo sa 2 Peter, no, kapag binasa po natin ng buo siya. Sabi pa dito, pribilehyo ng mga magulang at mga anak na lumagong magkakasama sa biyaya ni Kristo. Yaong mga susunod sa mga kondisyong inilatag sa salita ay makakasumpong ng buong tulong para sa kanilang mga espiritual na pangangailangan at ng kapangyarihang magtagumpay. So, sa 2 Peter ay itinuturo po yung spiritual na pangangailangan at paano magtagumpay sa buhay na ito sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Inaasahan ng Panginoon ng mga magulang na gumawa ng masigasig at nagkakaisang pagsisikap sa pagsasanay sa kanilang mga anak para sa Kanya. So yung pinakapunto mga kapatid, itinuturo ng 2 Peter kung papaano ang mga magulang ay sasalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon at pananalangin. At syempre, sa pamilya, responsibilidad ng magulang. Hindi lamang yung pagkain, hindi lamang yung financial, kundi yung pong spiritual ng buong pamilya. Ang magulang po ang naghahanda sa mga anak sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesus. Maihanda ang buong pamilya sa Panginoon. Dapat nilang linangin sa tahanan ng mga biyaya ng Espiritu na sa lahat ng paraan ay kinikilala siya na sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu ay nangako na gawin tayong sakdal sa bawat mabuting gawa. So ano po ang pangako dito mga kapatid? Gawin tayong sakdal. Yan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay gagabay sa atin sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid. Ang mga tao ba na may taimtim na mensaheng dapat dalhin para sa kaliwanagan at kaligtasan ng mundo ay gagawa ng kaunti o walang pagsisikap para sa mga miyembro ng kanilang sariling pamilya na hindi nahikayat sa katotohanan. So dito po mga kapatid, sinasabi po dito na ang bawat miyembro ng pamilya, kailangan masiliksik ang katotohanan. So yung mga anak po natin,
bago natin yan pakawalan. Ibig sabihin, bago sila mag-high school, mag-college, may sarili ng buhay, dapat sila ay alam nila yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, alam nila yung doktrina ng banal na kasulatan. Yun ang ibig sabihin dyan, mga kapatid. Alam nila ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga katotohanan. Hikayat sa katotohanan. Pag sinabing hikayat sa katotohanan, kahit hindi ninyo nakikita ang inyong anak, kahit wala po kayo sa tabi ninyo, yung anak ninyo nananatiling matatag at sumusunod sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi sila nakabase sa inyo, kundi sila na ay nakabase sa Panginoon. Sa una lang nakabase ang mga anak sa magulang. Pero later on, kapag tinuturuan sila ng salita ng Panginoon, kinakailangan na yung mga anak ay nakabase na sa ating pong Panginoong Diyos at hindi na sa kanyang magulang o hindi na sa tao. O sabi pa dito, papayagan ba ng mga magulang na ang kanilang mga isipan ay matuon sa mga bagay na walang halaga sa palibot sa pinakamahalaga sa lahat na katanungan? Handa ba ang aking pamilya na sumalubong sa Panginoon? So ang mga magulang, kailangan ay hindi lamang nakatutok sa Facebook o sa balita o sa kung anong chismis, anong latest na chismis sa panahon natin ngayon, kundi ang pamilya, ang magulang kinakailangan na nasasagot niya yung tanong na ang pamilya ko ba handang sumalubong sa Panginoon? Yan ang pinaka-ultimatum. Handa bang sumalubong ang pamilya ko sa Panginoon? Kapag ka oo, ay purihin ang Panginoon. Kapag ka parang hindi pa, patuloy pa rin yung panalangin natin. Minsan kasi nakalilimot tayo, nagiging busy tayo sa maraming mga bagay at minsan napag-uukulan natin ng pansin yung mga problema na hindi naman talaga problema, di ba? Yung mga problema na madali lang naman nasusolusyonan. Pero yung tanong na handa ba ang pamilya ko sa pagdating ng Panginoon, sa pagsalubong sa Panginoon, yan ang malaking katanungan na dapat nating tignan. Yan ang dapat nating pagpokusan, mga kapatid. Handa ba yung pamilya ko na sumalubong sa Panginoon? O hindi? Kapag ka hindi ay malungkot yun kapag ka hindi, mga kapatid. Kinakailangan na handa ang pamilya natin sa pagsalubong sa ating Panginoong Diyos. Sasang-ayon ba sila sa mga dakilang katotohanan na siyang pangkasalukuyang katotohanan sa mga huling araw na ito at maging interesadong makita ang mensaheng ito na dinadala sa mga ibang tao at lupain? So malalaman mo na ang pamilya mo ay handa sa pagdating ng Panginoon kapag kayong pananampalataya ay ibinabahagi sa iba. Kapag yung pananampalataya na si Kristo ay muling darating, kapag ibinabahagi yun ng pamilya po natin, handa tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus. Kasi yun ang hobby ng mga mananampalataya sa Panginoon. Yung pong isinishare, yung mahalagang bahagi ng pananampalataya. Isinishare si Jesus Christ sa iba. Yan. Samantalang hinahayaan nila ang kanilang mga anak, ang kanilang pinakamamahal na pag-aari. Siyempre, yung anak niya ay yung kanyang alkansya. So may nag-post, isang pastor, ito yung aking alkansya. Ito yung aking pag-aari, yung aking mga anak. Sabi dito, na magpatuloy ng hindi nababalaan ng kanilang panganib at hindi handa para sa hinaharap. So, hahayaan ba natin na ang mga anak natin mapahamak? Of course, hindi, di ba? Hindi natin hahayaan ang ating mga anak ay mapabayaan. Hindi natin hahayaan ang ating mga anak ay mapariwara. Kundi, ang anak po natin ay gusto natin na ma-safe sila. O, safe sila. Paano ninyo masisiguradong safe sila kung sila ay handa sa ikalawang pagdating ni Jesus? Yun po, mga kapatid. Kung handa sa pagdating ng ating Panginoon, safe tayo, sure tayo sa ating tagapagligtas. No? Hahayaan ba niyaong nagkaroon ng malinaw na liwanag ukol sa kanilang tungkulin mula sa salita ng Diyos at sa pagsaksi ng kanyang espiritu na lumipas ang mga taon na walang ginagawang tiyak ng mga pagsisikap upang iligtas ang kanilang mga anak? So sabi po dito, ang ating pong Panginoong Diyos ay gusto niya na ang ating mga anak ay maligtas. So wag nating hayaan na yung pong mga anak natin hindi makaalam ng liwanag. Wag nating hayaan na ang mga anak natin hindi sila tatawag sa Panginoon. Wag nating hayaan na yung mga anak natin
binabaliwala lang yung pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. No? Sikapin natin na ang ating mga anak ay siguradong nasa Panginoon. Ayan. Sikapin natin na ang ating mga anak ay nananampalataya sa ating tagapagligtas. Naghihintay si Kristo para sa pakikiisa ng mga ahensya ng tao upang kanyang mapukaw ang mga puso ng ating mga anak at kabataan. So yan po ang ating Panginoong Jesus. Naghihintay siya sa atin. Naghihintay siya na yung mga anak at mga kabataan, ang kanilang mga isip ay mabuksan tungkol sa ating Panginoong Jesus. So paano mabubuksan ang isip ng mga anak at kabataan sa Panginoong Jesus? Kung ang mga magulang naman ay ayaw ituro ang tungkol kay Jesus Christ. Kung ang mga magulang naman ay ayaw dalhin ang mga anak sa pagsamba sa Panginoong Diyos. So yun ay malungkot. Kaya sa pamilya na narito at nakikinig, no, para maihanda natin sa pagsalubong ang ating pong mga pamilya sa Panginoong Diyos, basahin natin ang 2 Peter 1:11, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So ang tanong na lang dito, ano yung sa ganitong paraan? Yan. Ano yung sa ganitong paraan? Yan. Yan po yung basahin natin sa 2 Peter. Ayan. Ano yung paraan na yun, mga kapatid? Na specific na sinabi ni Pedro. Kasi po kailangan basahin. Nasabi dito sa mga kalangit na dako kailangan basahin yung 2 Peter, hindi pakikinggan. So after nitong ating devotional, feel free na basahin natin yung 2 Peter para tayo mismo yung kumuha noong kasagutan. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at aking dalangin ng bawat pamilya na narito, nakikinig, o ang bawat pamilya po natin maihanda sa pagsalubong sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat at happy midweek po mga kapatid. So isama niyo po kami sa panalangin. Ako po'y papunta sa CLC, pero bago punta sa CLC ay tayo muna ay makikiramay, makikipaglibing. So ating pong itatalaga yung buong pamilya ni Sister Rhea, no? Sa paglibing nila sa kanilang mahal na yung kanyang asawa ay ililibing. So isang masakit na sandali, no? Sa panahon natin ngayon. Oras na ito, ililibing yung kanyang asawa. So isama natin sa panalangin mga kapatid. That's yung pagbiyahe ko papuntang CLC na ay makarating ako ng maayos. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at gayon din po yung may mga karamdaman, patuloy natin silang isama sa panalangin. So pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon. Brother Melvin, God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasasalamat po sa umaga na ito sapagkat kami muli niyong binigyan ng panibagong buhay, kalakasan at oras upang kami muling makapakinig na inyong mga lesson sa umaga na ito na patungkol sa aming paghahanda ng aming buong pamilya na makakala kaming mga magagawa sa aming mga sariling kakayahan. Nais namin pong ilapit ang aming mga sarili na aming mabantayan, maihanda ang aming buong pamilya upang sa ganun kami maging masaya, magkakasama sa sasalubong sa inyong na ikalawang pagbabalik. At alam namin na hindi ito magiging madali sapagkat si Satan ay nariyan bumubulabog sa amin maya't maya sa bawat sandali na aming buhay. Kaya patawad po kung kami man ay naging makasalanan na hindi kami naging mapagbantay sa aming mga sariling depensa ay aming napahina. Sa umaga na ito, patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa na kami patuloy maging matatag sa aming mga hinahawakang pangako at pananampalataya, ano man ang pagsubok na tumating sa aming buhay. Dalangin din namin ang aming mga kalusugan ng mga nakikinig ngayon, ang aming hanap buhay na maging sapat sa aming mga pangailangan at makatulong din naman sa iba, lalo na sa gawain. Sa pagpapatuloy namin panalangin, patuloy ang comfort ng dalangin namin sa malungkot na pamilya nila Sister Rhea pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Dalangin namin na patuloy nyo silang gabayan sa kabila ng kanilang kalungkutan, ay pagkaloob ang pagmamahal na kanilang tinanggap mula sa inyo. Dalangin din namin patuloy si Pastor Nelby sa kanyang pag-travel papunta sa CLC.
ilayo sa anumang kapahamakan, makarating doon ng ligtas hanggang sa kanyang pag-uwi sa kanilang bahay tahanan. Gayun din ang panalangin at patuloy na recovery kay Sister Darlene. Siya ay nag-improve na, siya ay nakalabas na ng hospital, ngunit patuloy pa rin namin siya sinasama sa panalangin sa mga oras na ito. Patuloy na palakasin ng kanyang pangatawan. Makita niya ang inyong pagmamahal na nagpagaling sa kanya at may kwento rin niya nito sa iba. At patuloy na bigyan siya ng malakas na pananampalataya na huwag mawawala ng pag-asa po sa bawat pagsubok na tumarating sa kanilang buhay. Dalangin din namin si Sister Angel Prianesa sa kanyang recovery, si tatay ni Ma'am Jamie sa kanyang karamdaman, si Kuya Arman sa kanyang recovery, Sister Hannah Rospel Hermino. Patuloy ang aming panalangin para sa kanyang pagpapagaling. At gayon din si Brother Rafael Bandeas, Brother Jan Hunsya, kapwa nasa hospital pa rin at nasa kanilang kalagayan ay inyo po silang samahan. Patuloy na bigyan sila ng malakas na pangatawan sa araw-araw pang sa ganun sa kanilang paggagamot sila ay madaling gumaling at makarecover, at pagkaloob din po sa kanilang mga pangailangan, at alisin ang lungkot sa kanilang buhay sa kabila ng mga pagsubok sa kalusugan na ito. Dalangin din po namin ang mga gawain ng bawat iglesia na maging matagumpay ang bawat isa, maging masipag at mawala ang mga pagod na dala nito sa aming buhay. Dalangin din namin ng mga leaders ng simbahan, ng distrito, ng area, ng mission, na patuloy niyo po ito mag-supply ng aming mga pangailangan. Kaya din ang family ng mga nakikinig ngayon, ang family ni Sister Emelinda Macalalag kasama si Manong John at si Brother Eliseo at ang kanilang anak, at kaya din ang family ni Reynard Wenzel Garcia, sina Ruby, Ani, Nicolo, Andre, at ang baby na sinapupunan na patuloy niyo pong samahan. Ang pamilya na ito na patuloy na maging tapat, patuloy na magtiwala po sa inyo. Again din sa family nila Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, sila Ani, Patrick, Nicole, Trixie, na may patuloy silang makita ang pag-ibig na binibigay ng aming mapagmahal na Diyos, ang maawain, mapagpatawad at manunubos. Dalangin din namin ang family ni Sister Melissa Gamboa, kasama na si Melvin na kanilang anak. Kaya din ang mga malayo sa pamilya nagtatrabaho, silang Brother Rudy Masiklat, Sister Aiza, Sister Joy, Sister Tintin, Brother Louie at ang iba pa. Ganyan din tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanila, maging ligtas sa araw-araw na kanyang pamumuhay at naway makauwi na siya ng mabilis upang siya makasama niya ang kanyang pamilya. Ganyan din para sa pagpapatuloy ang may mga karamdaman, recovery sa mga nag-recover at kagalingan sa may sakit, at sa kalakasan din ng aming mga kapatiran. Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, at Sister Aimee Kinantang, si Nanay Fina, si Tatay Ruti, si Baby Josiah, si Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, Ma'am Sheila Casamurin, si Peli Domingo Gutcheco, Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna, si Brother Munti, si Ana Manuel, Christopher Umali Cuderes, si Erica Elisantos Rivera, Sister Tina Santos, kasama ng iba pa naming mga kapatiran na hindi namin nabanggit, at ang mga laman ng aming mga prayer request sa umaga na ito sa aming isip ay aming kasama sa panalangin. O dakilang Diyos, salamat sa pagtanggap sa aming panalangin, salamat sa pagdinig ng aming panalangin, nawa ito ay pagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban na hindi sa aming kagustuhan. Salamat sa kami ay binibigyan niyo ng pag-asa na kami maging handa ang aming buong pamilya, at patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.